siyang bukal ng buhay mo, tinatanggal. So karamihan po siguro sa atin dito is na-disciple na po, di ba? So at tinanggap na po natin ng buong puso ang ating Panginoon. At lahat po tayo dito ay Kristiyano na. No? So naranasan na din po natin kung gaano po kumilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. No? At kung gaano niya po napagtagumpayan ang mga pagsubok na dumaan sa ating mga buhay. No? At kung gaano niya po tayo iningatan sa araw-araw. At kung gaano po siya kabuti sa atin. No? At bilang tagasunod po ng ating Panginoon, no, as a disciple ng Lord, so dapat po naging ibabaw po sa atin ang pagiging Kristiyano. Amen? Amen. So as a disciple po ng Lord, dapat ganun din po tayo. No? May mabuting puso din po tayo. Pusong matulungin, mabuting puso at pusong mapagkumbaba. So alam niyo po, ang pinakatinitignan ng ating Panginoong Diyos ay ang puso po natin. So kahit masipag po tayo sa mga gawain, masipag po tayo, no, sa ministry natin linggo-linggo, kung wala naman po sa puso natin yung mga ginagawa po natin, wala din. No? So gawin po natin ito ng bukal sa ating mga puso. No? Gawin po natin ito ng may bukal sa ating mga puso para po sa ating Panginoong Diyos. So, at this time po, minsan po sa puso po din tayo inaatake ng halaman. No? Diyan po niya inaatake ang mga anak ng Diyos sa puso po natin. So, nandyan po yung kung ano-ano po yung mga nilalagay niya sa puso po natin. Gaya po ng pride, inggit, at galit. No? So kaya kailangan po natin bantayan ang puso po natin sa lahat po ng pagkakataon. So kaya naman po ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay pinamagatan po ng Lord na how to guard your heart. So bakit nga po ba kailangan natin na i-guard yung puso po natin? No? Ba't kaya napaka-importante na maging aware tayo pagdating po sa puso po natin? So kaya nga po sabi sa main verse natin na ang puso mo ay ingatan mabuti at talagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglan. So malinaw na malinaw po sa verse na ito na kailangan daw po natin ingatan ang puso po natin, no? Dahil ito ang siyang bukal ng buhay po natin na tinataglan. So Kuya CJ, no? Paano po kaya yung bantay na sinasabi dyan? No? Dapat ba bigyan ng password or kandado para hindi makapasok yung kaaway? So ganun po ba dapat? So hindi po. So meron lang po tayong tatlong paraan lamang na pag-aaralan ngayong araw na ito kung paano po natin i-guard yung puso po natin. No? So number 1 po ang maging babad sa presensya ng Diyos sa anumang oras. So sabi po sa awit 63 verse 1 to 3, Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw na ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. No? Hayaan mo sa sanktuaryong ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. So ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at mararamanan. So dito po sa amin ni David, no, makikita po natin kung gaano siya manabik sa presensya po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang sabi niya dito, O Diyos na lagi kong hinahanap. No? E sabi po ni David. So church, as a Christian po, dapat po dapat po ganun din po tayo kay David, no? At nasabi mo sa Biblia, lagi kong hinahanap, no? The way na, o the word na hinahanap, palagi kong hinahanap, hindi naman po sinabing hinahanap ko lang tuwing kailangan ko, no? Hinahanap ko tuwing gusto ko lang. So hindi po dapat ganun. So
hanapin, lagi po tayo manapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos. No? Gaya po ni David. So lalo na po pagkasama po natin yung mga kapatiran po natin. No? So napakasarap po sa feeling. Kasama po natin sila. Kaya po sikapin natin na maging babad po sa presensya ng ating Panginoon, hindi po sa presensya ng kahit na sino man. So number 2 po. So mabilis lang po. So huwag nakakabalo kayo. So number 2 po, always pray. No? Palagi po tayo manalangin. So napaka-importante po ng panalangin, no? sa buhay po ng isang mananampalataya o sa buhay po ng isang Kristiyano, sapagkat dito po natin nakakausap ang ating Panginoon. No? Dito po natin na hahayag yung mga saloobin natin or mga hiling natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 17, sabi niya, palagi kayong manalangin, ang sabi po ng Lord, sa atin ang may pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sabi po sa Biblia, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. So, hindi naman po sinabi na mag-pray ka lang pag may blessing ka. Pray ka lang pag may hinihingi ka. Hindi po. Eh, sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon. So, amen po. Siguro, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang prayer po, wala naman pong balay niya, pero may malaking na pagpapala at balik sa ating Panginoon Diyos. No? So, isa po ang prayer para po mag-guide natin yung heart natin, no? Ang puso po natin. Sabi po sa Biblia, sa John chapter 14, verse 13 to 14. So, if you believe, kung maniniwala ka, if you believe, you will receive whatever ask in prayer. So, kung maniniwala daw po tayo, marireceive po natin ano man ang hingin natin sa prayer. So, hingin po natin sa Lord ang guidance po ng ating puso. No? Sa panahon po kasi ngayon, so madali po tayong matangay ng mga tao. No? So, lalo na po yung mga wala po gaya po ng wala pa po kay Jesus Christ, no? At kung wala pa po tayong malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. So nandiyan na po yung gaya po na sabi ko kanina, inggit at iba pa, pride. So, hingin po natin sa Lord hingin po natin sa Lord ang guidance po ng ating puso. So, at panguli po, number 3, always check your heart. So, lagi po natin i-check yung heart natin, no? So, lagi po natin bantayan ang ating puso. So, kasi po minsan, akala po natin nasa Kristo tayo, minsan, nagiging obligasyon na lang po. No? So, hindi na po natin nagagawa sa para sa Diyos, no? Ginagawa na lang po natin kasi kailangan. So hindi po sana ganon. So as a disciple po ng Lord, gawin po natin ito ng buong puso para po sa ating Panginoong Diyos. Hindi po para sa tao, hindi po para kay Bishop, hindi po para kay Pastora, kundi para po sa ating Panginoong Diyos. Hayag man po yan or hindi, si Lord lang po ang makakaalam ng lahat at sa lahat po ng saloobin natin. No? So, manalangin lang po tayo sa ating Panginoong Diyos at huwag po natin gawin yung mga bagay na para po mapurihan tayo, no? Sapagkat ang papuri po para lamang po sa ating Panginoong Diyos. No? So, kaya sabi nga po sa mga taga-Colosas chapter 3, verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso sa parang sa Panginoon kayo'y naglilingkod at hindi sa tao. So gawin po natin ang buong puso para po sa ating Panginoong Diyos nang may pagpapakumbaba ng pusong marunong magpasakop at pagmamahal sa gawain ng Lord. No? So always check your heart po. Always check your heart din po sa mga nakakasama natin. No? Especially sa mga youth, sa mga kaklase natin, sa mga kaibigan natin na unbelievers. No? So always check your heart, baka po napapabilang na tayo sa kanila, no? Nakagawa po na tayo ng hindi nakaka-glorify sa ating Panginoong Diyos. No? As a disciple po,
dapat po tayo ay maging magandang ehemplo sa iba. At maging ilaw po tayo sa iba. So gaya po ng sabi sa Biblia. So this evening, gusto po ng Lord na always check your heart. Manatilihin po natin, no, ang init at alaw sa presensya po ng ating Panginoong Diyos. At panatilihin natin ang connection po natin sa ating Panginoong Diyos. At always check your, lagi po natin i-check kung naka-glorify pa ba kay Lord ang mga ginagawa natin. No? So, yun lang po ang gustong iparating na ating Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay tumayo bilang ay sa closing prayer. At pinupuri ka po namin at sinasamba. Salamat po sa mga salita mo na narinig namin sa araw na ito. Naway ito po ay gawin nyo gabay at pagsilbing guidance po sa aming mga puso. So, salamat po sa mga araw-araw na kalakasan na binibigay niyo po sa amin at mga pagpapala na nararanasan namin sa araw-araw. Yes. Salamat po, Lord, sa mga buhay namin, Lord. Inaalay namin ito sa inyo. At gamitin niyo po ito sa inyong gawain na buong puso po namin gagawin ang mga gawain na gusto niyo pong ipagawa sa amin, Lord. Salamat po, Lord, sa mga buhay na gusto niyo pang gamitin sa inyong gawain, Lord. I declare na lahat po ng mga unbeliever na hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord, makakilala sa inyo at gamitin niyo po sa inyong gawain. Salamat po, Lord, sa lahat. Sa iyo lamang po kami nagpapasalamat. Binabalik namin ito, Lord, ng may papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At kapag papakumbaba, may humility, ikaw ay magkakaroon ng puso na handang maglingkod sa ating Diyos. Amen. Pagkaganyan po yung mga katuruan, ano po, nakaka-encourage. Di po ba? Amen. Sige, tayo po manalangin, tayo po tayo. Aming Diyos, ng kapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Pinaparangalan po namin, Ama, tinataas ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig sa gabing ito. Ang dalangin po namin, Ama, ang naghayag ng iyong banal na salita, pagpalain po siya sa po ng kanyang buong sampahayan. Gamitin mo po ang anak mong ito, Lord, ng malakasan sa iyong kabasan. Ano man po ang pangangailangan niya, Ama, katagpuin niyo po. Kayo po ang magbigay ng trabaho sa kanya, O Diyos. Yung kalooban mo, yung wala pong pasok ng Sunday, Panginoon, tsaka Saturday. Yung magamit na po siya sa iyong panambahan, hindi po siya mawawala, Panginoon. Kaya salamat po sa anak mong ito, Lord, na ginagamit mo po maitili sa iyong kaharian. Thank you, Lord. I-bless mo po siya lagi. Pangunahan mo po siya lagi. Maging ang lahat po na nandito ngayon, aming Ama, pangunahan niyo po ang bawat isa. Ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, katagpuin niyo po, Panginoon. Naniniwala po kami, hindi po nasasayang ang bawat oras na nandito po kami, sapagkat napapangiti ka namin, aming Ama. Kaya Lord, ingatan niyo po ang bawat isa, pangunahan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po, minsan pa, nagana po ang iyong kalooban sa lugar na ito. Tinataas ka namin, Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.